Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay The Gamer Pahardo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,446 hanggang 3,450. May nangyaring hindi inaasahan. Marahil ay labis na natakot ang mga nakababatang kapatid na iyon sa pamamaraan ng Aaron. Sa oras na ito, wala silang pakialam sa nangyari kaninang madaling araw. Isa-isa silang bumalik sa sasakyan, saka pinaandar ang makina at nagtakbuhan silang lahat. Ito ang kabaligtaran na hindi inaasahan ni Mo Yang, at isa rin itong pagbabago na hindi ko mapigilan sa madaling araw. Basura ka, hinding-hindi kita bibitawan sa umaga. Sa madaling araw, ayaw kong sumigaw. Kinakabahang tumingin si Mo Yang kay Aaron at sinabing, "Aaron, ang mga taong ito." Ang hindi pangkaraniwang paraan ng Aaron ay nakita ng mga taong ito. Pagkaalis nila, mabilis nakakalat ang bagay na ito. Nag-aalala si Mo Yang na magdudulot ito ng kaguluhan sa Aaron. Ngunit mahinahong umiling si Han 3,000 at sinabing, hindi sila makakalayo. Hindi maintindihan ni Mo Yang ang kahulugan ng pangungusap na ito sa sandaling ito, ngunit pinili niyang paniwalaan ang Aaron, dahil ang mga katotohanan ay nagsasabi sa kanya na talagang tama na paniwalaan ang Aaron. Ano ang gusto mong gawin sa taong ito? Babalik muna ako sa kotse. Sabi ni Aaron kay Mo Yang. Tumanggo si Mo Yang, ito ang kanyang pribadong bagay, at mayroon din siyang kakayahang mag-solve, natural na hindi kailangan ng Aaron Han. Kung gusto mong mamatay siya sa madaling araw, sa kabaligtaran, ito ay magdadala ng parehong mga kahihinatnan sa maagang umaga. Hindi nagtagal, bumalik din si Mo Yang sa kotse, hindi siya tinanong ni Aaron kung paano haharapin ang maagang umaga. Ang mga bagay na ito ay tahimik, ang bawat isa ay maaaring maunawaan. 3,000, saan tayo pupunta ngayon? Tanong ni Mo Yang kay Aaron. Hanapin ang iyong magiging babae. Nakangiting hinawakan ni Han Sanchen ang leeg ng driver. Ang driver na nahimatay ay biglang nagising at hindi namamalayan na hinawakan ang likod ng kanyang ulo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Mo Yang, ano bang problema ko, Boss Mo? Wala lang. Mag-drive na tayo. Kalmadong sinabi ni Mo Yang, nakita niya ang Aaron na mas makapangyarihang paraan, ang maliit na bagay na ito ay hindi niya naramdaman na kakaiba. Bumalik sa parehong kalsada, bago umalis sa No Man's Land, nakita ni Mo Yang na huminto ang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Yung mga lalaki, hindi ba sila tumakas? Paano sila tumigil dito? Nang dumaan ang kanyang sasakyan sa mga sasakyang iyon, nalaman ni Mo Yang na walang tao sa langit, at ang mga lalaking iyon ay tila nawala sa hangin, na nagpatalon sa kanyang mga kilay. Bagamat hindi niya alam ang nangyari, alam ni Mo Yang na dapat ay Aaron. Total, sinabi noon ni Aaron na hindi sila makakatakbo ng malayo. Ngunit paano ito ginawa ng Aaron at saan nagpunta ang mga taong iyon? Hindi nagtanong si Mo Yang. Matapos makapasok sa county, naghanap muna ng hotel si Mo Yang para manirahan, siya ay nasa kakaibang mood pa rin at nangangailangan ng ilang oras upang makabawi. Pagkatapos ng lahat, halos 30 katao ang nawala sa hangin, na medyo nakakagulat para sa kanya. Kilala mo ba kung sino si Liu Fang? Sabi ni Aaron kay Mo Yang. Speaking of Liu Fang, nalipat ang atensyon ni Mo Yang at nagpaliwanag kay Aaron, Aaron, Liu Fang is a person from a different world from me. Kung hindi mo ipagpipilitan na siya ang magiging babae ko, hindi ako maniniwala. Anong problema? Ang Aaron ay lubhang kakaiba.
Hindi niya kailanman inimbestigahan ang pagkakakilanlan ni Liu Fang, kaya hindi niya alam ang background ng pamilya ni Liu Fang. Ngunit makinig sa sinabi ni Mo Yang, si Liu Fang ay tila hindi simple. Scholar siya sa isang scholarly family, at sikat din siya sa Tungyang County. Propesor ang lolo niya, at ngayon ay principal siya ng Tungyang County High School. Direktor din ng Tungyang County High School ang tatay niya. Ang kanyang ina ay isang guro ng piano at may sariling studio. Paano magiging babae ang gayong tao? Mo Yang isang mukha gusto't sinabi, tulad background, at ang kanyang pagkakakilanlan, patayin mo. Si Mo Yang hindi rin makapaniwalang makakasama si Liu Fang. Natigilan ang mukha ni Han Sunny. Hindi niya inaasahan na si Liu Fang ay ipinanganak sa isang scholar na pamilya, na talagang ikinagulat niya. Si Mo Yang ang boss sa gray area. Sila ay nasa isang ganap na naiibang mundo. Paano sila magkakasama? Well, hindi ka naman maling tao diba? Aaron alinlangan, maaaring sabihin tulad ng mga salita, Aaron din sa tingin ng dalawang tao ay hindi maaaring makakuha ng sama-sama. Kaya nga pinapunta kita. If you know her, you can help me see kung parang nakita mo na siya dati, sabi ni Mo Yang. Ilang beses ka nag-uukit gamit ang isang palaso. Tumawa si Aaron. Awkward na kinuha ni Mo Yang ang ulo, nagkaroon siya ng maraming kalkulasyon, at ginamit ang halaga ng Aaron. I can't help it. Sino pa ba ang makakakilala sa kanya kundi ikaw? Walang magawang sabi ni Mo Yang. Ang paliwanag na ito ay hindi maaaring pabulaanan ng Aaron, dahil siya lamang ang nag-iisa sa mundo na talagang nakakaalam kung ano ang hitsura ni Liu Fang. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa akin ang lahat sa hinaharap. Sa relasyon natin, naniniwala pa rin ako sa'yo. Sabi ni Aaron. Biglang bumantong hininga si Mo Yang. Nagtanong si Aaron, ano ang problema? Sinabi ni Mo Yang na may mapait na ngiti, hindi ko alam kung paano ako magkakaroon ng isang makapangyarihang kapatid na tulad mo. Aroy walang magawang ngiti, siya at ang kapalaran sa pagitan ng Mo Yang, ay talagang napakakahanga-hanga. Bago ang kanyang muling pagsilang, pumunta siya sa Yuncheng sa loob ng 3 taon, at halos walang makakausap sa kanya. Tanging si Mo Yang, ang may-ari ng tindahan, ang nakikipag-chat sa kanya paminsan-minsan. Sa oras na iyon, hindi inaasahan ni Aaron na magiging maayos ang relasyon nila ni Mo Yang. Ngunit ito ang buhay, puno ng mga sorpresa at sorpresa. Si Mo Yang ay kapatid ni Aaron. Kung maaari, hahayaan ng Aaron si Mo Yang na magsanay. Pagkatapos niyang malutas ang problema ng linlong sa mundo ng Xuanyuan, dadalhin pa nga ni Aaron si Mo Yang sa mundo ng Xuanyuan. Dahil lamang kapag ang paglilinang ay umabot sa isang tiyak na antas maaari ang haba ng buhay, at ang kapaligiran ng lupa ay hindi angkop para sa paglilinang, alam mo ba kung saan ko makikita si Liu Fang? Tanong ni Aaron kay Mo Yang, huwag kang mag-alala. Matagal ko nang nalaman na isa na siyang pribadong guro, at minsan ay nagtatrabaho siya ng part-time sa isang cram school. Ngayon ay dapat nasa isang cram school siya. As long as we go, we should be able to see her, sabi ni Mo Yang, malinaw talaga ang investigasyon mo. Sa kasong ito, umalis na tayo. Titingnan ko kung siya si Liu Fang. Huwag kang magkamali, sayang ang oras. Sabi ni Aaron, sa tingin mo hindi siya at ako ay posible na awkward na sabi ni Mo Yang. Walang awang tumango si Aaron. Para naman sa dalawang tao, kakaiba talaga. Paano magkakaroon ng intersection o kahit na magkasama sa isang ganap na magkaibang mundo? Gayunpaman, ang tiyak kung paano, o maghintay para sa Aaron upang makita ang Liu Pangil upang maalam 2 tao na nagmamaneho ng kotse, oras na ito ay hindi kumuha ng driver, direktang dumating sa lugar na Mo Yang inquired tungkol sa nang maaga para matapos ang klase, at hindi alam ni Mo Yang kung anong dahilan para pumasok sa cram school. Hindi mo ba ako isasama at tatanungin ang presyo ng tutorial? Biglang sabi ni Aaron kay Mo Yang na nakangiti. Ang mga salita ni Aaron ay halos bumagsak ang mga mata ni Mo Yang sa lupa, dahil sa kanyang pag-unawa, gusto ni Aaron na magpanggap siya bilang kanyang ama. Una sa lahat, mukhang wala pang lakas ng loob si Mo Yang na gawin iyon, basta ang edad na 2 taon ay hindi magkatugma. Ngayon, si Mo Yang ay hindi nasa katanghaliang gulang. Paano siya magkakaroon ng isang malaking anak na lalaki bilang Aaron? Hindi ito maganda. Kailangan kong maging isang ama ng maraming taon upang magkaroon ng isang anak na kasing laki mo. Napailing si Mo Yang. Umirap si Aaron at sinabing, ibig kong sabihin,
ikaw ang kapatid ko ngayon, at tatanungin mo ang aking kapatid tungkol sa pagtuturo. Bakit gusto mo akong maging ama? Mabilis na umiling si Mo Yang at iwinagayway ang kanyang kamay, sinabi, hindi ko sinasadya. How dare I be your father? Tumawa si Aaron. Alam niyang baluktot ang iisipin ni Mo Yang. Kaya naman malinaw ang pagkakasabi niya. Halika, tingnan mo ang magiging manugang mo. Na-curious ako kung siya ba yun. Aaron matapos, ang unang patungo sa cram paaralan. Sa oras na ito, ang cram school ay nasa klase, at hindi sila nang ahas na gumawa ng masyadong ingay upang maiwasan ang abala sa mga bata. Muyang malinaw naman ilang kinakabahan labis na pagganap, flinch, kahit na ang leeg ay hindi maglakas loob upang ituwid. Ito ay isang veterano sa gabi, maihahambing sa pagkakaroon ng hari ng dagat. Ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay hindi nawawala, o kahit na paulit-ulit. Pero ngayon, natakot siya dahil sa isang babae. Anong kinakatakutan mo? Han 3,000 ay hindi nakakaintindi ng magtanong ng paraan, sa karanasan ni Mo Yang, huwag kang matakot sa isang babae kaya. Hindi alam ni Mo Yang kung ano ang kanyang inaalala, ngunit para sa kanya, ito ay isang bagay na mangyayari sa hinaharap. Bukod dito, dahil nagpasya siyang magretiro sa mundo, si Mo Yang ay dapat na isang napakahalagang tao sa kanyang buhay. Dahil din sa pakiramdam na ito ay magkakaroon ng takot na reaksyon si Mo Yang. Hindi ito natatakot kay Liu Fang, ngunit dahil sa hindi kilalang mga bagay. Nang dumating siya sa parang 2 gisantes, nakita niya na si Liu ang 3,000 babae sa entablado. Nang makita niya si Liu Fang, halos makumpirma niya na ito ang magiging babae ni Mo Yang. Nakita niya siya bago siya isilang muli, kahit na siya ay mas matanda, ngunit ang kanyang kagandahan ay eksaktong kapareho ng sa kasalukuyan. 3,000. Bago ang kanyang muling pagsilang, si Liu Fang ay nagkaroon ng kagandahan ng isang mature na babae. Ngayon, si Liu Fang ay may katangian ng kabataan. Oo, siya ba? Nauutol na sabi ni Mo Yang. Oo, Aaron tone affirmative reply na paraan. Nang marinig ang sagot na ito, walang kamalay-malay ang mga mata ni Mo Yang kay Liu Fang. Gayunpaman, kapag pinagmamasdan niya ang mga mata ni Liu Fang, hindi siya tumitig sa ibang babae ng may pagnanasa. Hindi man lang niya iniisip ang figure ni Liu Fang sa unang pagkakataon, ngunit nanatili ang kanyang mga mata sa mga mata ni Liu Fang. Para kay Mo Yang, ito ay isang kakaibang bagay, dahil tinitingnan niya ang mga babae. Una ang figure, at pagkatapos ay ang mukha. Makukuha man ng babae ang kanyang pabor o hindi, dapat pareho siya. Pero ngayon, parang hindi na pinansin ni Mo Yang ang mga ito. Are you sure it's her? It seems that he is a light ratio. Paano niya ako makakasama? Nagdududang tanong ni Mo Yang. Ang Aaron ay napaka-curious din sa tanong na ito. Paano magsasama ang 2 taong lubos na magkaiba? At ngayon tingnan sina Liu Fang at Mo Yang, kung paano makita kung paano hindi magkatugma, ang kanilang mundo, walang magiging intersection line na tama. I don't know how she will be with you, but you will become husband and wife in the future. As for the reason, I don't know. Sabi ni Aaron. Sa entablado, ang bawat galaw ni Liu Fang, malumanay, malambing na boses, ay magiging lamang ng isang babae tulad ng tubig na masasalamin ng matindi at malinaw. At tuldok. At sa labas ng bintana ng Mo Yang, bagaman ay convergence ng hininga ng kanyang bulag na anak, ngunit maraming taon gulang, o mahirap na itago ang katawan ng napanlipunang gas. Hindi nagtagal, wala na sa klase si Liu Fang. Sa katunayan, napansin na niya ang 2 tao sa labas ng bintana, kaya naglakad siya sa kanila sa unang pagkakataon pagkatapos ng klase. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Pumunta si Liu Fang kay Mo Yang at nagtanong. Isang mahinang amoy ng mga bulaklak, Mo Yang ay hindi maaaring makatulong ngunit huminga ng malalim. Aaron mabilis tuyo-ubo 2 beses upang paalalahanan Mo Yang, upang maiwasan ang taong ito sa harap ng Liu Fang kahihiyan bulag. Pinakalma ni Mo Yang ang kanyang isipan at sinabi kay Liu Fang, ito ang aking kapatid. Gusto ko siyang magturo, hindi ko alam kung magkano ang kailangan mong bayaran dito. Liu Fang malumanay ngumiti, sinabi, thought or real ay nahahati din sa maraming uri, ang bawat uri ng presyo ay hindi pareho, kaya, sumama ka sa akin, ipapakilala kita. Tumanggaw si Mo Yang ng mahina. Para sa kanya, isang bulag,
hindi siya marunong mag-tutor, ngunit makakadikit lang siya sa kanyang ulo kung makakalapit siya kay Liu Fang. Sa oras na ito, nalaman ni Han Sanchen na bagamat si Liu Fang ay hindi ang uri ng kamanghamanghang babae, ang kanyang kakaibang ugali ay may malaking pang-akit para sa mga lalaki. Hindi nakakagulat na si Mo Yang, isang veterano ng mga bulaklak, ay aalis sa mundo dahil sa kanya sa hinaharap. Ang gayong tao, ang mas malalim na pakikipag-ugnay, mas nakadarama ang kanyang kagandahan, at ang mga lalaking naghahanap ng mga babae, ay hindi ang pangangailangan para sa ganitong uri ng lamang, ang mga ibon ay nakasalalay sa mga tao. Matapos dalhin si Mo Yang sa opisina, ipinakilala ni Liu Fang si Mo Yang sa maraming iba't ibang kurso at disiplina, mula madali hanggang mahirap, ayon sa mga pamantayan sa pagsingil. Si Mo Yang ay parang sulat mula sa langit. Bagamat alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin kapag sila ay magkahiwalay, hindi niya maintindihan kapag sila ay pinagsama. Nang malaman ito ni Han Sanchen, hindi niya maintindihan na ang dalawang taong ito ay magsasama-sama. Magkatugma kaya ang kanilang tatlong pananaw, ang kanilang paraan ng pamumuhay at pagkakasundo. Ang mga literati at hooligan ay tila hindi matagumpay na makakapagtugma. Hindi alam ni Mo Yang kung paano tutugan sa mga salita ni Liu Fang, maaari lamang tumingin sa Aaron para sa tulong. Walang magawang sinabi ni Aaron, "Guro, naisulat na namin lahat ang sinabi mo. Maaari ba kaming bumalik at makipag-usap sa aming mga magulang? Siyempre, kung gusto mong matuto, maaari kang pumunta ng mas maaga at matuto ng higit pang kaalaman," sabi ni Liu Fang na may malumanay ng ngiti. Medyo nababaliw ang mga mata ni Mo Yang. Upang maiwasang magmukhang tanga si Mo Yang sa harap ni Liu Fang at maging sanhi ng pagkasuklam ni Liu Fang, mabilis na sinabi ni Aaron, "Guro, pupunta kami, uwi muna. Pagkatapos mag-usap, babalikan namin kayo ng kapatid ko. Halika, ihahatid na kita." Hindi na hinintay ni Liu Fang na makita sila dahil hindi siya nagtagumpay sa pagbebenta ng kurso. Instead, she sent them to the door of the cram school. "Can you put away your silly expression?" Umalis si Liu Fang, walang imak na sabi ni Aaron kay Mo Yang. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!